3, Section 9, Divestment. Dito, sinasabi na dapat daw ang lahat ng employee at opisyal ng gobyerno ay iwasan ang conflict of interest. Dito, sinasabi na ang isang government official, kung mayroon silang private business at mayroon silang posisyon dito, ay kakailanganin nilang mag-resign within 30 days. Dahil yung posisyon nila, kung sila man ay board member or manager, kakailanganin nilang bumaba dito matapos siyang maupo sa tungkulin nila sa government. At para naman sa kanilang shareholding sa iba't ibang parte ng private business, hindi nila itong tanggalin o ibenta sa iba. Meron silang 60 days dito para gawin matapos siyang maupo sa government. Isa sa mga dahilan kung bakit ito dapat sundin ay upang ang isang opisyal ay nakatuon lamang sa kanyang gawain o tungkulin sa government at upang maiwasan din yung mag-overflow yung mga yaman ng mga government employee. Dahil doon, minsan kasi nag-uugat din yun nung sinasabi nila na katiwalian o doon yung sinasabi nila na nangungurakot yung mga government. Dito sa section na ito, hindi kasali or exempted ang mga manggagawa ng gobyerno tulad ng laborers, temporary workers, at saka casual. Ang halimbawa dito ng laborers ay yung mga carpenters natin, yung mga gumagawa ng mga building na gano'n, tapos hindi man yung kalakihan yung mga sahod nila. Section 10, Review and Compliance Procedure. Sinasabi dito na dito nila ginagawa o sinusuri ng maayos ang mga dokumento na pinapasa ng mga government official or employee. Gaya ng pagpasa ng SALN. Ano nga ba yung SALN? Yung SALN po is yung tinatawag nila na Statement of Assets, Liabilities, and Network. Dito, tinitignan at tinitiyak din nila kung nasunod ng compliance at tama at kumpleto yung mga sinulat, mga panahon kung kailan nila pinasa yung document. Sa letter A, dito sinasabi na tungkulin ng Kongreso na suriin ang mabuti ang mga document. Dito tinitiyak nila na tama ang impormasyon, tama ang forma at anyo nito, at maging ang oras kung kailan nila ito ipinasa. Kung nakitaan ng komite na mali at kulang o hindi maayos ang pagkakalahad ng dokumento, ay hindi agad nila ito parurusahan. Bagkus, bibigyan nila ito ng abiso at inuutosang gumawa ng corrective action sa loob ng takdang panahon. Sa letter B naman, sinasabi dito na ang bawat komite ay may kapangyarihang gumawa ng written na opinyon o interpretasyon sa batas ng RA 6713 para sa mga sakop nito. Ngunit dapat aprubahan ito muna ng mga mayora o ang Senado. Dito, sinasabi din na hindi papatawan ng parusa ang isang opisyal o employee ng gobyerno kung nagtanong at sumunod ng interpretasyon na ibinigay ng komite at ginawa at nito ng mabuting hangarin o good faith. Dito naman sa letter C, dapat ang kawani ng ibang sangay ng gobyerno ay kailangang gampanan niya ang parehong tungkulin. Yung tungkulin ng A at saka B sa loob ng kanilang tanggapan. Dito dapat aprubahan ng Secretary of Justice ang mga hakbang na ginawa ng Executive Department. Tapos, din naman sa Judicial Department, dapat aprubahan ito ng Justice of Supreme Court. Sa madaling salita, dito sa Section 10, ito ang nagsisilbing safety net o pagkakataon ng mga gobyerno o employee na itama ang mga pagkakamali na sa kanilang SALN or document na ipinasa bago sila maparusahan sa mga kasong administratibo. Layunin ng batas na ito na maayos na pag-uulat at hindi lang yung pagpaparusa sa mga hindi sinasadyang mga pagkakamali. Ano nga ba yung Executive Department? Ito yung tungkulin ng Executive Department
yung mga tagaganap o gumagawa ng aksyon upang tiyakin kung ano ang mga yung executive department, sila yung mga tagapaganap o yung mga gumagawa ng aksyon upang tiyakin kung gumagana ba ang mga pamahalaan para sa kapakanan ng taong bayan. Example nito, dito yung Pangulo, siya yung pinakasangay, tapos sunod yung Vice at yung mga gabinete. Yung mga kabinete, yung kalihim ng iba't ibang kagawaran. Example dito yung DepEd, DOH, DNA, at saka DFA. Sila yung tumutulong sa Pangulo na pamahalaan nyo ang ating bansa. Section 11, Penalties. Dito, kung ikaw man ay public official o employee at stable man o hindi ang trabaho mo at napatunayang nagkasala ka sa batas na RA 6713 ay mapaparusahan ito ng hindi hihigit ng 6 na buwan na sahod o masususpindi ito ng 1 taon. O pwede rin siyang matanggal sa kanyang pwesto, nakadepende sa nalabag niyang batas. At nakadepende ito sa tulong ng pagdinig ng ahensya ng gobyerno o sa korte. Dito, sinasabi din na kung sa section 7, 8 at 9, kapag nalabag ng isang opisyal ito, paparusahan siya ng pagkakulong na 5 years o pagmumulta ng 5,000. At maaari din itong pareho ring ipapataw na parusa sa kanya at pero nakadepende yun sa korte kung papayagan pa ba siyang humawak ng mga public government na posisyon. Halimbawa dito kung nilabag nila yung tungkol sa SALN. Sinasabi din dito kahit walang involved na criminal case, basta napatunayan ng administrative proceeding or ombudsman, ay maaari silang tanggalin sa kanilang pwesto. Ano ba yung role ng ombudsman? Siya yung tagapagtanggol ng taong bayan. Sila yung nag-iimbestiga, nagpapanugot sa mga opisyal ng gobyerno. Yun yung inaasikaso nila yung mga katiwalian, yung pagnanakaw sa mga government, at yung mga pang-aabuso sa mga posisyon. Sila yung tinataguri ang tanod ng pamahalaan. Yung civil service, siya yung maaaring magpatunay na kung ang isang nagkasala ay napatunayan na nagkasala talaga siya. Yung role ng civil service ay tiyakin naman yung pagkuha o promosyon ng pagtanggal sa mga employee na nakabatay sa mga pagpapatupad ng batas sa serbisyong sibil. Dito sa letter C, sinasabi na kung ang isang individual ay nakipagsabuatan sa gobyerno upang lumabag sa mga batas, sila rin ay paparusahan ng katulad din ng ipinarusa sa government employee. At sa letter D naman, maaaring magreklamo ang isang opisyal o employee o kinaukulan o gumawa ng aksyon para sa mga taong kumuha o gumamit ng ulat para sa layuning ipagbabawal sa Section 8 ng RA 6713. Ang parusa ay hindi hihigit sa 25,000. Ayan, 25,000. Sinasabi din dito na kung may ibang case ay hindi ito mababaliwala. Section 12, Promulgation of Rules and Regulation, Administration and Enforcement of this Act. Sa section na ito, ang Civil Service Commission ang may responsibilidad upang pamahalaan at ipatupad ang batas na RA
Number 6713, sila din ay may kapangyarihan na gumawa ng mga rules at regulation para maipatupad ang batas na ito. Sila rin ay may kapangyarihan na magdisiplina o dumisiplina sa mga kawani ng gobyerno or employee nito na lumalabag sa mga code of conduct. Dito, sinasabi din na kung ang CSC or Civil Service Commission ay nakita na may paglabag sa batas na pasok sa criminal case, ay maaari nila itong ipasa ang kaso sa tamang otoridad. Halimbawa nito, sa mga ombudsman, pwede nila yun ibigay sa kanila para sa isang kaukulang aksyon. Dito, sinasabi din na ang Civil Service Commission ay maaari din silang maglunsad ng mga administratibong hakbang o parusa laban sa mga napatunayang nagkasala na empleyado na naaayon sa batas na RA 6713. Dito, nililinaw din ng probisyon na ito na ang CSC ay hindi inaalis ang karapatan ng Senado or House of Representative na disiplinahin ng kanilang miyembro o para sa kanilang pag-uugali. Bukod sa Civil Service Commission, ang ombudsman ay binibigyan diin niya na dapat gumawa ng mga hakbang upang maprotektahan ang mga manggagawang nagreklamo sa mga opisyal ng employee ng mga gobyerno na lumabag sa batas na RA 6713. Dito sinasabi na yung ombudsman pwede daw siyang magsabi na gumawa sila ng mga hakbang para maprotektahan yung mga taong nagsusumbong na sinusumbong yung mga government employee na may ginawa silang mali. Doon, gumagawa sila ng mga hakbang or protektahan para maprotektahan yung isang individual na lumabag, na isumbong yung isang lumabag na employee sa batas ng RA 6713. Sa madaling salita, sa Section 12, dito ang mga Civil Service Commission ay may kakayahan na magparusa at magpasa ng kaso. Sila ang itinuturing na pulis o etika ng ating gobyerno.